Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kami po ang inyong kaibigan, kakwentuhan at karamay. At kung first time niyo pong mapadaan sa aming page, like and follow po. Ako po si Ate Chat. At ako naman po si Kuya Richie, dito po sa Kape, Kwento at Kaalaman. Anong pagkakwentuhan natin ngayon? Oo, napakagandang topic, no? Pero bago ang lahat, no? Kasi yung topic natin or yung theme natin from the previous week, no? Sa last Saturday was really all about yung patotoo ng Panginoon sa pamilya. Yes. And today, no? Ang theme naman natin is yung pagiging patotoo ng Diyos or ng Panginoon sa mga kaibigan. So, ngayon naman, friends, di ba? Last week, family, friends naman for this week. Meaning, yung witness, yung mai-express natin or maipapakita natin yung kabutihan ng Panginoon, yung buhay ng Panginoon, yung pagiging Kristiyano natin actually, maipapakita, ipapamuhay natin yan through, last week, through our family, and now this Saturday is through our friendships. And napaka-importante lang, gusto ko lang isingit ito, no? Kasi yung pagiging Kristiyano po natin, di ba nga, ang sinasabi natin that Christianity is not just a religion. Christianity is relationship. Yes. And tamang-tama po yan, yung pinag-uusapan natin dito sa ating series, no? Yung patotoo ng Panginoon sa ating mga relationships. And napaka-importante for today kasi talagang ang pagkakaroon ng kaibigan ay isa sa mga talagang kailangan natin ma-maintain. And blessing. Blessing. Sabi nga nila, di ba, kung ikaw ay may kaibigan, ikaw ay pinagpala. Pakinggan natin ngayon si Deacon Dennis Magdayo para sa Gintong Ugnayan. Babasahin niya mula sa Biblia ang awit kabanata 133. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis. Sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga, sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Awit 133. Okay. Maraming salamat, Deacon Dennis, dun sa pagbasa sa Psalm 133. Ang sabi nga doon, behold how good and how pleasant it is for friends to be together in unity. No? Napaka-importanting bahagi ho talaga ng buhay natin is yung pagkakaroon ng mga friendships, ika nga. No? Kasi that gives meaning to our lives. That gives more meaning to our lives. No? Hindi kaibigan, hindi kaibigan. Ha? Hindi, maganda nga yun, di ba? Hindi lang kaibigan, kaibigan. Kaibigan. No? Kaya pareho sila ng ano eh. Kasi halos pareho yung effort na ine-exert mo, di ba? Yung root word, ibig. Ibig, oo. Kumaga, yun yung the same understanding, the same na pagmamahal, the same effort na binibigay mo sa isang, like a boyfriend-girlfriend or husband and wife relationship, almost the same din ang binibigay mong effort sa isang friendship. Kaya halos magkapareho sila. Diba? And eto po, etong ating next portion, ang pananaw portion ni Shek, kasama niya ang dalawa sa kanyang mga pinakamatalik na kaibigan na kanyang interviewin sa ating pananaw portion. So, pakinggan niyo po itong interview ni Shek with her friends, Sarah and Shar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama niyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon.
Ang tema ng pag-uusapan ngayong hapon ay pagiging patotoo ng Diyos sa mga kaibigan. Di ba sinasabi, ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating mga kabataan. Sabi nga, malaki ang magiging impluwensya nila sa pag-iisip at pagkilos hanggang sa kahihitnan ng iyong pagkatao, lalo na paglaki, no? Kaya naman, ang mga kasama ko ngayong hapon ay ang dalawa kong malapit na kaibigan simula ng aming pagkabata. At lalo na ngayon na matatanda na kami, hindi man kami laging nagkikita, no? Pero alam kong may patotoo ang Panginoon kung bakit patuloy na ang nagiging matatag ang aming samahan. Tara, samahan niyo akong kausapin ang aking mga sisters in Christ. Sa group chat, pangalan namin ay Tres Marias. Pwede rin 3S dahil ang pangalan naming tatlo ay nag-uumpisa sa letrang S. Ang kasama ko ngayong hapon, walang iba kundi si Sarah and Charmaine. Magandang hapon, Sarah and Char. Magandang hapon din sa inyo, Shek at Charmaine. Salamat sa pag-imbita. Hello guys. Kamusta? Kamusta naman kayo bilang nanay? Kamusta ang buhay-buhay ngayon? Masaya. Salamat. Grabe. Ikaw, Char. Ay, Ayan, Sarah. masaya din. Medyo busy. Ayan. Busy. Wow, busy. Ayan. Alam ko busy kayo no sa trabaho, sa lahat ng kailangan niyo i-juggle sa buhay. Pero salamat na binigyan niyo ako ng opportunity para pagkwentuhan natin at ma-share natin sa kanila ang ating pagkakaibigan, no? Kaya naman, una ko nang itatanong, kung maikukwento mo, Sarah, kung ilang years na tayo magkakaibigan at tingin mo bakit tayo naging close nung bata pa tayo? Okay. Siguro, sa tagal natin magkakaibigan, mahigit 15 years, 14 o 15 years na rin tayo no, na magkakaibigan. Kaya siguro yung isa sa mga rason din kaya tayo naging close dahil bukod sa pagkakatulad ng ating mga ugali na masigahin tayo, mga makukulit, siguro bukod doon na naging close tayo is hindi tayo aware na, kasi yun nga, lumaki tayo sa simbahan, sa eskwelahan, na sabay-sabay tayo, syempre kumakain, nagdadasal, parang nagpatibay yun sa atin. Na, di ba nga sabi nila, family that stays together, eats together, prays together. Ayan. Stays forever. Ayan. Kaya, yun, nagagawa natin yun talaga. Hindi lang magkakaklase yung turingan natin para tayong pamilya. Naintindihan natin yung isa't isa, di ba? Nagsisharean tayo ng mga problema noon. Kaya, ayun. Tingin ko yun yung mga rason kaya tayo naging close din. Totoo naman, no? Talagang, and nakita natin yun through the 15 years, nag-mature rin naman tayo at may growth naman sa ating isa't isa. Kaya naman, ngayon ikaw, Char, naman ang tatanungin ko, no? Tingin mo, paano naging faithful ang Panginoon sa ating pagkakaibigan? Kasi nga, minsan, di ba, sa 15 years na yun, busy na tayo sa buhay. Pero ngayon, nag-uusap-usap pa rin tayo. Unang-una sa lahat, kasi si God kasi, 'di ba, alam naman natin na talagang faithful si Lord. So parang dahil faithful siya sa atin, sa bawat isa sa buhay natin, binigyan niya tayo ng kaibigan na faithful din, na alam mo yung nagmamanifest din sa kaibigan natin yung pagmamahal ni Lord. Na gustong ipakita ni Lord sa atin na parang kasi you've been faithful sa akin. Ayan, may mga kaibigan ka, may mga kapatid ka na may relationship kayo habang lumalaki tayo. Kasi parang ang tingin ko sa inyo parang hindi lang kaibigan Mas malalim pa doon. Yun yung parang kapatid na kahit anong mangyari, nandyan lang. Kahit hindi nag-uusap ng matagal, kahit hindi nagkikita, pero pag nagkasama-sama, andyan lang. Parang walang nangyari. Parang walang oras na lumipas. Doon natin makikita yung faithfulness ni Lord. Yeah, totoo naman. And alam mo, kahit hindi ko man na ikukwento, no, lagi ko kayong pinagdarasal na parang dumaan lang sa utak ko na pagdarasal ko yung mga kaibigan ko, lalo na yung mga naging close sa akin hanggang elementary tayo at sa mga katrabaho natin. Talagang naiisip natin at doon yung isang way para maging stronger tayo as a friendship. Hindi naman kailangan nating mag-date araw-araw. I think yun yung talagang true friendship, ika nga, no? Ngayon, para naman tayo sa throwback, #throwback, favorite memory nyo sa isa't isa o anong natutunan nyo sa isa't isa?
Ay, bibigyan ko na tong opportunity kung sino mauna. Sarah. Tatawa na. Ikaw, Ikaw na ba mauna? Ako na. ikaw na So, muna. sa totoo lang, ang daming memory na talagang maaalala kung iisipin. Pero magbigay na lang ako siguro ng isang pangyayari na may matututunan talaga rin dito. Wow. Yung nagbabasketball tayo. Athlete po kasi kami dati. Kasi diba mga player tayo talaga, grabe yung laro natin talaga, pisikalan. Talagang nananabunot para makuha yung bola, sisikuhin, dito tulak, ganun talaga, di ba? Kalala yun. Parang di ba kahit nagsasakitan tayong ganun. Yet, sa huling araw, parang pinipili pa rin natin na magkaibigan pa rin tayo. Kahit sabihin mo, uy, nag-aaway na yung mga yan. Parang pag may ibang taong na hindi nakakilala sa atin makikita, uy, grabe, nag-aaway na, nagbubugbugan na. Pero hindi nila alam, after nun, wala yun, baliwala yun. Parang parte lang yun ng pagpapatibay, kahit mag-away-away, ganon. Yun, natutunan ko na Ano natutunan? Na pagpapatibay yun, parte yun ng pagpapatibay natin. So, kailangan talaga At yun nga, pinipili pa rin natin yung isa't isa na, di ba sabi ni Shar, parang pamilya na talaga, magkakapatid. Na parang wala tayong choice talagang kailangan choice. Kahit anong pinagdaanan namin. Kapatid ko pa rin to, pagtatanggol ko pa rin to kung sino makalaban nito. Parang wow, ganda naman nun. Respect naman ng mga kaaway namin dito. Kaaway. Ano sa'yo, Shar? Siguro yung memory kay Sarah yung pagiging funny niya. Sa lahat ng situation, kahit na may mga problema sa school, talagang nandun yung funny Sarah. Yun yung hindi ko makalimutan kay Sarah. Na siya yung nagdadala ng, alam mo yun, nagdadala ng tuwa sa samahan. Tapos si Shek naman, siguro kasi yung may mga, hindi ko ma-point kung ano yung mga specific na nangyari, pero may pagkakataon na parang nag-uusap tayo, tapos alam mo yung parang may common tayo na we wanted na parang mag-usap about sa buhay, and alam mo yung napaka-present mo. So yun, yung sa character ninyong dalawa, habang lumalaki ako, habang nandun tayo sa high school, parang nakita ko na, wow, ang gagaling, parang napakagaling ng dalawang to. Kasi ako hindi naman lumaki sa school. Oo, hindi naman lumaki sa school. Pero nung nakita ko kayo na ang sarap magkaroon ng mga ganitong kaibigan, na tama yan, wala kang choice kasi kapamilya mo na pamilya mo na, wala kang choice. Talagang kahit anong mangyari sa buhay, nandyan na yan Alam mo yun? Ang ganda naman nun. Wow. Dahil ako, syempre, mag-share din ako, no? Sa inyong dalawa, ang favorite core memory ko, siguro, nakwento na ni Sarah yung pagkabata namin, a glimpse ng pagkabata, si Shar, characteristic. Ako, siguro yung recent natin pagkikita, no? Na sobrang lakas ng ulan, na hindi mo alam kung sino may pupunta pa ba o matutuloy ba to, pero parang doon nagpatunay na when you make time for the people that matter, you make time because you love them, diba? Talagang doon nakita natin na kahit si Sarah may dalang anak, si Shar galing pang malayong lugar, talagang lahat tayo ay nagkita-kita para sa ilang oras na pagsasama, pagkukwentuhan, at doon natin na napatunayan, yun nga, yung friendship natin. And just to sa natutunan ko sa inyong dalawa, and I think if meron ako isang salita is kung gaano kayo katapang, at gawin ko ng dalawa, inspiring. Lalo na nauna kayo bilang mother, no, sa ating tatlo, and ngayon na magiging nanay na rin ako, nakikita ko kayo na kayang-kaya nyo, at yun yung ko na parang nag-mature talaga tayo in the way we look at things and how we handle. So, I'm grateful na meron akong kaibigan na katulad nyo na marilook up to, na kung kinaya nyo, kakayanin ko rin. Diba? Ayan naman. Yes naman. Oh, yan. Dahil dyan, para sa ating mga tagapakinig naman, no, dahil nagkwentuhan na tayo dito, payo nyo dun sa mga, paano ba pananatiling malakas ang pagkakaibigan? Diba normal ngayon, lalo na parang
sa Facebook o sa Instagram, tingin mo ang dami mong kaibigan, 2,000 mutual friends and all. Pero paano natin pananatilihin o mabibigyang advice yung parang sa mga tagapakinig na, sa mga kaibigan nila? Ang maipapayo ko is respect yung differences. Respect the differences of your friends, yung character ng mga friend mo. Hindi ka naman pwede magkaroon ng friend na dahil gusto mo lang siya eh. No, hindi yan parang, you cannot offer friendship sa ganon. Na, kasi gusto ko yung personality niya. What if parang hindi na maging okay? What if hindi na umayon sa gusto mo? So, wala. So, yun lang. Respect differences ng ibang tao, tsaka tingnan mo sila bilang kapatid. Tingnan mo sila bilang mga tao na pwede kang mag-grow kasama nila. So, ganun. Ganda. Thank you, Char. Ikaw naman, Sarah. Siguro sa akin, payo ko para panatili na malakas yung pagkakaibigan. Yung communication na hindi mawawala. Sa atin kasi lumipas na yung panahon, ang dami na natin nakasalumuhang ibang tao, ang dami na natin na experience ng mga bagay-bagay. Yet yung communication sa isa't isa nagkakamustahan, nandun pa rin, na ibabalik pa rin lagi yung dating yung dati natin pinag-uusapan ng mga high school pa tayo, parang na-insert pa rin natin. Hindi nawawala talaga yung communication din. Kaya yun. Isa yun sa nagpapatibay. Parang yun nga sabi ko kanina, parang balance rin yung friendship natin. Kasi yung mga profession natin, parang natututo tayo sa isa't isa. Like kay Charmaine, yung tapos narating niya, naging midwife, na. Kaya nakakatulong siya sa pagiging nanay, syempre kung paano bago magnanay sa pagbubuntis, ayan, si Shek din pagdating sa career. Kaya parang hindi nawala sa ating komunikasyon na yun. Kaya ayun, natututo talaga tayo habang tumatagal yung ating pagsasama, pagkakaibigan. Ayun, maraming salamat, Sarah and Charmaine, sa oras at sa maikling oras na nagkwentuhan tayo, at alam ko maraming natutunan sa atin yung mga nakikinig, no? Ayun yung sinabi nila, communication and respect. Maraming pwedeng gawin para pananatihing malakas ang pagkakaibigan, pero yun. At of course, ang Panginoon sa sentro ng lahat, no? Kaya tayo patuloy na nagiging matapang. Ulit, maraming salamat, Sarah and Char. And see you soon again. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat. Ayan. Ito po muli si Shikay. Natandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Maraming salamat, Shek, at ang kanyang mga kaibigan na si Charmaine at Sarah. Alam ko, since I think elementary or mga preschool pa yata, makakasama na yung mga yan. No? So talagang napakagandang testimony yung friendship that they've shared throughout the years. So naalala ko, Ate Chad, ikaw din, baka gusto mo batiin yung mga friends mo, marami kang baka sila nanonood dyan. Hello friends! Yung mga friends ko mula sa Miriam at syempre yung mga kababata ko sa San Beda Village, Quezon City. Yan. Alam mo, mga batang QC. So yun, no? So very, kumbaga, it gives life doon sa natin, yung ma-experience natin pagka we share it with friends. Oo. At ganyan ang Panginoon sa atin. He wants us, 'di ba, to know. Gusto niyang malaman natin na siya ang ating best friend. Uy, tamang-tamang Ate Chad, 'di ba? Sabi ni it's the Lord Jesus himself ang nagsabi niyan, 'di ba? Greater love has no man than this. Than a man give his life for his friend. Diba? Kasi tayo, siguro, pagka sinabi natin pamilya, yon medyo bibigay ko yung buhay ko para sa anak ko, which is, tama ho yun, no? Para sa asawa natin or para sa mahal natin sa buhay. But, ang sinasabi ng Panginoon, ni Jesus Christ, even for a friend, yun yung tunay na pagmamahal. Kasi, yun po yung pinakita niya sa atin. Actually, hindi lang, ang mas matindi nga yung friendship na pinakita sa atin ng Panginoon. Kasi, di ba, sabi nga, while we were yet sinners,
Christ gave His life for us. Nung tayo ay, hindi ba natin kinikilala yung friendship ng Panginoon sa buhay natin? Di ba? Even before that, diba? Even before we went into a relationship with the Lord, tinagurian na niya tayong friend, and He gave His life for us. Ang hirap kaya na magbigay ng buhay o magbigay ng panahon doon sa hindi natin kinikilalang friends. So, diba? So, magandang example yan at magandang pag-isipan. Diba? Paano ba natin kinakausap or tinatrato yung ating mga kaibigan ngayon? Are we fair weather friends? Yung nandun lang ba tayo kapag kailangan natin sila? Tama-tama, kasi yung ating titik at tugma, si J.C. Udloman, yung kanyang pyesa, will talk about this, no? Ano ba talaga yung meaning ng pagkakaibigan? Through thick and thin din dapat. So, pagkain niyo po from J.C. Udloman sa ating titik at tugma. Sana lahat umangat. Magandang hapon. Ang pyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Sana Lahat Umangat, dahil bilang kaibigan, hindi ba yun lang din naman ang nais natin para sa mga kaibigan natin, na mapabuti sila. Saan magustuhan nyo? Buhay ay di madali. Di may iwasang magkamali o makagawa ng mali. At tungkulin mo sa kaibigan mo na dalhin siya sa tama at ilayo sa mali. Hindi dahil ayaw mong maugnay sa medyo pasaway, kundi kapakanan niya ang iyong inuuna. Hangarin ko sa mga kaibigan ko, sana lahat umangat. Dahil kung tutuusin, di naman maaantala ng pag-angat nila ang pag-angat mo, at di hamak na mas masaya pagkwentuhan kung paano na sila nakakaluwag-luwag at nakakaraos kaysa sa mga hamon at paghihikahos. Oo, pinagtitibay ang pagkakaibigan ng mga pinagdadaanan, pero hindi ba't yun ang punto ng pinagdadaanan, ang madaanan at mapagtagumpayan? Ang sinasabi ko lang, kung kaibigan kang tunay, saksi ka at kaagapay sa pag-ahon ko sa buhay. Walking in the Spirit, abiding in His mercies. In the presence of the Lord is great joy. Napakaganda naman ng boses ng misis ko.
Anyway, maraming salamat sa Holy Society of King David. Again, sa mga kapatiran natin sa aming simbahan for that beautiful rendition of Walking in the Spirit. And napakaganda yan kasi pagdating sa pagkakaibigan, no, yung kailangan talagang may discernment of the Holy Spirit din. Kasi sa isang pagkakaibigan, syempre kailangan sensitive ka sa pinagdadaanan ng kaibigan mo. Diba? Ibig sabihin, alam mo kung paano sila i-approach or paano i-handle yung mga situation, lalo na kung siguro may mga konting alitan. So important na even in the friendship, in the bond of friendship, inaalaw natin yung Holy Spirit na mag-guide sa atin. So thank you very much for that song. That being said, napakaganda rin nung Titik at Tugma ni Jay Sudlom. Ano masasabi mo doon? Sana lahat umangat. Ay umangat. Makikita mo talaga, malalaman mo kung sino yung mga kaibigan mo. 'Di ba? Kung sino yung mga nandyan, kahit na nakalugmok ka, kahit wala kang pera, na down ka. Kasi sila din yung kasama mo pag-angat mo. Pero Ate Chat, naalala ko tuloy yung pagka, yung dun sa poem ni JC, di ba? Tayo kasi pagka yung mga reunions, high school reunion, college reunion, natin, no? At some point, medyo merong konting hesitation na pupunta ba ako? Kasi medyo, sabi nga, di ba, yung toxic Filipino culture. Pagka umaattend ka ng mga reunions, imbes na mag-enjoy kayo sa isa't isa yung friendship, nagiging pagkakataon para mag-compare, di ba? Ano na yung status sa buhay, o eto, di ba, napaka-successful niya, pero ako, pero dapat hindi po ganon. Ang sinasabi nga ni JC is that real friendship is when, kapag through thick and thin din, di ba? Pagka may pinagdaanan kayo, if you really are friends, then you will make sure that you will come out of it victorious. You will come out of it successful. Yes. And that's what real friends are supposed to be. Hindi yung at some point gusto nating maging mas magaling dun sa kaibigan natin. Hindi yung tunay na pagkakaibigan. Oo. Kasi pag mahal natin ang kaibigan natin, pag tunay na kaibigan, mamahalin ka kahit wala kang pera, kahit wala kang status, 'di ba? Hindi yung measure ng pagkakaibigan, hindi yung success. Yung measure ng pagkakaibigan is your presence with each other. Yung nandiyan ako para sa iyo. Tama, kasi ang naman, 'di ba, pagdating sa relationship, ang sinasabi natin yung godly relationship, it's really all about yung hinahanap mo yung kabutihan ng, let's say, ng wife mo or ng husband mo or ng mga anak mo or ng mga kaibigan mo. That's what true relationships all about. No? Real relationship, godly relationship, when you seek the good of another. Diba? So, ganun din sa pagkakaibigan. Imbes na nakikipagkaibigan kasi may makukuha ka dun sa taong yun. Nakikipagkaibigan ka kasi alam mong may maitutulong ka dun sa taong yun. Diba? Oo. Kayo po, sa mga nakikinig noon dito sa KKK, sa Kape, Kwento at Kaalaman, ano po yung experience ninyo? Paano kayo nagiging patotoo ng Diyos sa inyong mga kaibigan? Meron ba kayong mga experiences na nais nyong i-share? Pwede kayong mag-comment dyan. At syempre, kung meron kayong mga kakilala na kaibigan na naging patotoo ng Diyos sa inyong buhay, pasalamatan po natin sila. Dahil sa kanila, naging mas malapit tayo sa Panginoon. Sana ay ma-experience natin ang kabutihan ng Panginoon through our friendships. Magbabalik po ang Kape, Kwento at Kaalaman. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.
Nandito pa rin kayo sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kamusta po ang inyong kape ngayong hapon? Mainit pa ba? Kasi sa akin, lumamig na. Mainit sa labas. Mainit sa labas. So, sabi nga nila, mga Pinoy, no, pagka kahit na mainit, mainit din yung kape. Oo. Ako kasi lumamig na eh. Anyway, so yun po. Ngayon po, gusto namin sana mag-open, no? Kung meron ho kayong gustong ipagdasal. Kasi very important din yun. Kasi pagka sinabi natin na we're in a relationship, sabi ko nga po last week, no? Pagdating sa pamilya, ang isa talaga sa mga, kumbaga, nagbubuklod sa ating mga pamilya ng isang family relationship is yung prayer life natin. So, hindi ho different yon pagdating sa mga kaibigan. So, kayo po, if there's anyone amongst your friends, no, na tingin nyo ang kailangan po ng dasal or even kailangan ng counseling, our lines are open. Makita nyo po yan sa screens. Give us a call or maybe message us through our social media pages. Private message po kami if you want us to pray for any of your friends or even for you. Kung meron ho kayong mga pangangailangan na gusto nating i-alay sa ating Panginoon. Ngayon naman, pakinggan natin ang Zoom interview ni Doc Grace. Ito yung third part ng kanilang interview na paano maging isang mental health first aider with Dr. Merily Alberto. And ayun, last but not the least, we should not try to cure them or solve their problems kasi these people, they need a different kind of help. And yung pinagdadaanan nila is not something so simple na basta-basta na lang mare-resolve. So, we should honor the process kasi healing is a process for these people and kung ano man yung process na pinagdadaanan nila, we should honor and respect that. And also, naniniwala din ako to help this kind of people, to help them. Patience is also key kasi nga, healing takes time, and for anything that takes time, we should always practice patience. So, best we could do for them is, support them in a way na paano ba nila gustong masuportahan. I think that's the best way we could help these people. Ayun. Ang ganda nun. Talagang dapat kasi, di ba, pag tumutulong tayo, Doc Meme, alam din natin kung anong klaseng tulong ba yung kailangan nila. Hindi yung basta bira lang tayo ng bira. So, especially mga ganito, ang mental illness kasi ay parang tulad lang din siya ng other physical illness. So, wag nating stigmatize yung mga mental disorders. Kagaya lang din sila ng diabetes, no, ng hypertension. Pare-pareho lang sila na sakit. So, pare-pareho lang din sila na nangangailangan ng karampatang management. Ngayon, yung specific na type ng management, dun lang nagkakaiba. Pero kung ano yung tingin natin halimbawa sa tao na may diabetes, anong tingin natin sa tao na may hypertension, dapat ganun din yung tingin natin sa tao na may depression, may anxiety, merong schizophrenia, at kung ano-ano pang mga mental disorders. And yun, I agree with Doc Grace kasi totoo, depression, schizophrenia, those kind of stuff, sakit sila. And other people kasi, they dismiss it as pag-iinarte lang, and we cannot blame them naman kasi importante talaga yung mental health education, lalo na sa lay people, what we call, lalo na yung mga people not in the medical field. Kaya nga ginagawa natin yung mga ganitong bagay, di ba, Doc Grace? Para to spread knowledge, to spread education about these things. Kasi we could really help a lot of people dahil there are people who are quote-unquote suffering in silence na hindi nila alam kung paano hihingi ng tulong. Or minsan, kahit sila mismo, hindi nila alam na kailangan na pala nila ng tulong. Kaya importante itong mga ginagawa natin. Amen. Tama ka dyan, Doc Meme. So, para sa parang parting words namin bago natin tapusin tong mini lecture na to. So, bakit nga ba tayo nangangailangan ng mga mental health first aiders? So, ito kasi yung bagay na pinakagusto nating maiwasan, yung suicide. So, please know
mga kaakibat, na suicide can be prevented. No, very important, no, yung mental health first aid, no, for someone who is suicidal. So kaya tayo nagkakaroon ng mental health first aid kasi ayaw nating maka-witness or may mabalitaan na mayroong tao na mas piniling tapusin yung buhay niya dahil lang hindi na niya kaya, no, yung pinagdadaanan, or dahil lang walang nakinig sa kanya, no, walang nagbigay ng oras sa kanya, no, yun yung pinakaayaw nating mangyari. Kasi lalo dito, no, dito sa mundong to, no, na walang sino man, 'di ba, ang nabubuhay, sabi nga sa kanta, para sa sarili lamang. So tayo ay nasa isang komunidad, meron tayong responsibilidad sa bawat isa, no? At yung responsibilidad na yun, kasama dun yung pag-share ba ng burden, 'di ba, ng bawat isa, especially sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. And yun din yung very reason bakit namin ginawa to ni Doc Meme. Kasi nga, kung mas maraming tao, mas maraming familiar na kailangan din pala ng mental health first aid, hopefully, no, in the future, bumaba yung suicide rates sa Pilipinas. And who knows, no, sa buong mundo. At mas marami, hopefully mas marami tayong tao na mailigtas, no, mula sa pagsusuicide. Any other parang parting message, Doc Meme, sa ating mga tagapakinig noon? For me siguro, I could say na lang na you could brighten up someone's day. Parang it won't hurt to treat na someone else na nakakasalubong mo ay may pinagdadaanan din. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao. So, being kind to others and extending understanding really helps. Kasi minsan, 'di ba, baka yung makasalubong natin is madami na palang iniisip, madami ng pinoproblema, no? You know, being kind and being polite to other people, it helps kahit sa mga kahit sa mga service crew na pinupuntahan nating fast food, Yes. kahit sa mga driver na sinasakyan nating public mga jeepneys, mga bus, ganon, it helps to spread kindness and just, spread good vibes, kumbaga. Yes. In better terms. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo, we're going through something. So, yun na lang siguro yung best parting words na I could say. Thank you, Doc Meme. Sobrang ako sa mga kinuwento mo kanina, even yung sa mga examples, ang dami ko ring natutunan, mga na-refresh sa akin ng mga examples, yung mga, alam mo na, mga pinagdaanan natin sa med school, mga tinuturo sa atin sa psychiatry. So, I hope din talaga, and I think marami talagang natutunan yung mga tagapakinig nood natin ngayong Sabado. And hindi naman ito ang first and last, di ba, na mag-guest kita dito. So, ayan, meron pa kaming isang nilulutong kwentuhan ni Doc Meme para sa Dunong Tulong Pangkalusugan. Kaya, stay tuned lang and patuloy niyo pong suportahan ang Kape, Kwento at Kaalaman. Thank you, Doc Meme! Thank you din, Doc Grace. Thank you din for the opportunity to share this kasi this is one of my very important to me. This is one thing na if I could share, whatever I could share, especially as someone who is on the field, who used to be on the field, and someone na who had struggles herself, this is one of my advocate din. And sobrang grateful ako for the chance to share my knowledge to everyone else. And thank you din po sa pakikinig. Ayan, kaya patuloy niyo pong subaybayan ang Dunong Tulong Pangkalusugan. Paalam! Paano ba natin kinakausap ang ating mga kaibigan? Katatawanan lang ba? Or may heart-to-heart talks po ba tayo with our friends? Kasi alam mo, hindi natin malalaman talaga kung anong pinagdadaanan ng isang tao until
maging very close tayo sa kanila. And then, saka Ate Chat, yun nga, pag sinabi kasi nating mental, when we talk about mental health, alam naman natin, no, madalas or may mga cases na yung facade, no, or it's being hidden by, let's say, kahit na tingin mo masaya yung tao, or tingin mo okay lang sila, pero they're going through something pala that already affects their mental health. And that's why it's very kaya important ho talaga na mga kaibigan natin, hindi lang dahil lumalabas tayo lagi, diba, may mga kasayahan, ganyan, but it's very important to also ask them, kumusta na kayo? And minsan, no, the simple question na, Brad, kumusta ka na? Can really open up. And I think, based dun sa mga narinig natin sa series ni Doc Grace, no, about the mental health, being a mental health first aider, minsan yung just asking somebody, a friend, kung kumusta sila, can really open up to, to a lot of things. And yun yung instance na pwede mo talaga silang matulungan. And by listening to them, actually, yun yung pinakaano doon. So, sana ho, bigyan din natin ng, kumbaga, ng halagayan pagdating sa mga kaibigan natin, na hindi lang porket tingin natin, okay sila, pero yung pala may pinagdadaanan. So, important. Always ask them, no? From time to time. Tanungin natin sila, Brad, kumusta ka na? And it can really open up a lot of things. Ngayon naman, pakinggan natin ang reflection ni Father Rex Manlantao from our Cathedral of Christ the Redeemer in Mindanao. Hello! Magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga palagi nakasubaybay sa programang ito. Ako po si Father Rex Manlantao at magbibigay ako ng kaunting reflection sa hapon na ito tungkol sa pagiging patotoo ng Diyos sa kaibigan. Alam ko, lahat tayo may mga kaibigan. Meron tayong mga kaibigan na sobrang tagal na ng friendship natin, sobrang tagal na ng pinagsamahan. Meron naman tayong mga kaibigan na bago lang natin sila nakilala or bago lang sila naging part ng tinatawag natin na circle of friends. Ang mga kaibigan ay importante sa buhay ng isang tao dahil sila yung minsan nagbibigay ng kasiyahan, ng encouragement sa atin. But yung scripture reference natin ngayon na makikita sa 1 Thessalonians 5 verse 11 na nagsasabi na we have to build each other and encourage each other. Ang mga kaibigan natin talagang dapat nating suriin or piliin ng mabuti. We have to choose our friends closely, but more importantly, wisely. Bakit? Kasi sabi ng Bible, you have to encourage and build each other. Aminin natin, hindi lahat ng mga kaibigan natin ay mabuti para sa atin. Naging kaibigan natin sila dahil nung mga panahon na may pangangailangan tayo, lalo na kung kinailangan natin ng comfort, ng kasama, ng makakausap, sila yung nandun. Kaya napalapit sila sa atin at hence naging parte ng buhay natin bilang isang kaibigan. But dapat piliin natin yung mga kaibigan natin na first and foremost, hindi tayo ilalayo sa Panginoon. Yung mga kaibigan na i-encourage ka na maging mas malapit ka pa sa Panginoon more than ever. Tapos, pangalawa, yung mga kaibigan na walang ibang hangarin para sa iyo, kundi kung ano ang makakabuti sa iyo. Yun ang mga mabubuti at matapat na kaibigan. Yung mga kaibigan na hindi naghahanap ng kapalit na may makuha sila sa iyo, hindi kinaibigan ka para lang mautangan ka or may mahiram sila na gamit or pera or basically they will take advantage of you, kumbaga. Yung mga kaibigan na kahit walang-wala ka sa buhay or you are in your lowest moment, nandun sila para sa iyo. Yon ang totoong kaibigan. Yung mga kaibigan that will correct your mistakes. Hindi yung mga kaibigan na that will tolerate your mistakes. Kung may mga mali ka, yung totoong kaibigan
first and foremost, they will correct you. And sometimes they will even apply discipline to you. Bakit? Dahil hindi nila gusto na mapunta ka sa masama. Or ayaw nila na may mangyari sa iyo na hindi maganda. Yan ang totoong kaibigan. Yung hinahanap niya is kung ano yung makakabuti sa iyo. That friend that will encourage and build you up. Okay? Not just build you up, in friendship, but most of all, that will help you build up your relationship with the Lord. Yun ang totoong kaibigan. Kaya, hindi lang ito applicable sa mga kaibigan natin, but first and foremost, it will start from us. Dapat, bago tayo maghanap ng mabuti at tapat na kaibigan, dapat tayo muna ang maging tapat at mabuti na kaibigan sa iba. Let us show them the love of Christ in our lives. Let us show them, let us encourage them, let us bring them closer to Jesus Christ, because that is the greatest thing that we can share with them aside from our friendship. That's why, people of God, if you open your Bible in Mark chapter 2, a paralyzed man was healed because of the faith of her friends, the faith of his friends to be exact. Dahil sa mga kaibigan niya, kaya siya pinagaling ng Panginoon because of their faith. Yung mga kaibigan mo that will lead you closer to God and will not become a hindrance sa serve mo sa Panginoon. Okay? For going to church. Hindi yung mga kaibigan na puro inuman lang yung nalalaman, puro bisyo lang ang nalalaman, kundi yung mga kaibigan, okay, na ang bisyo ay magserbisyo sa Panginoon. Kaya hanapin natin yung mga tinatawag natin na godly friends. But what if we have friends who are not godly? Let us pray for them. And tayo naman ang maging mabuting kaibigan sa kanila. Paano natin gagawin yon? Let us bring them to Christ. Okay? So once again, good afternoon. God bless us all. Let us build and encourage one another. Yan ang nakuha ko kay Father Rex Manlantao. Maraming salamat po sa inyong reflection. Na nakakatuwa kasi yung sinabi niya na ang tunay na kaibigan ang magdadala sa atin sa Panginoon. Totoo yan. Dahil marami po akong naging kaibigan dito sa simbahan na nung times na nawala ako sa ministry, dahil nga busy ako sa college noon, sila yung nag-invite sa akin, sila yung nag-encourage sa akin na balik ka sa choir. And yun na nga, after that, nag-leave ako for a while eh. Pero nung bumalik ako, hindi na ako umalis. Hindi na ako nag-leave ulit. Except syempre nung nanganak ako sa mga anak natin. Pero ang gusto ko dito sa reflection ni Father Rex talagang straightforward. Mga kapatiran natin from Mindanao, talagang ganon sila, di ba? Oo. Medyo straightforward na gusto ko yung sinabi niya about kung totoong kaibigan ka, hindi lang dahil sa mapautangan mo or hindi lang dahil sa alam mong makikinabang ka dun sa taong yun, dun sa kaibigan yun. Hindi dapat yun yung foundation ng friendship natin. Actually, pag sinabi nating friendship, it's really about ano yung pwede natin itulong sa kanila. And actually, pagka tinulungan natin sila, may reciprocity yan eh. It's a natural kumbaga, that's just really how we bilang mga tao, bilang mga human beings. No? When we do good to others, then that person also responds to us. And that's what friendship really is all about. Pagka ganun yung foundation ng friendship natin, doon natin masasabi na, siguro kahit man magkaiba na kayo ng landas, meron tayong mga kaibigan ng mga kababata natin na let's say, meron na silang pamilya, nasa ibang bayan na sila. Pero pagka nagkita tayo or nagkaroon ng reunion, alam mong andun yung bond eh. Yes. Kasi nga alam mong meron kayong naitulong sa isa't isa, meron kayong
na-contribute, no? Doon sa isa't isa. Meron kayong pinagsamahan. Meron kayong pinagsamahan. So, yun yung very important pagdating sa friendship. Ang dami kong natutunan ngayong episode na to. Dapat may part 2 kasi napakagandang topic ito. Pero, again, we're at the end of our program. So, unfortunately, kailangan natin mag-wrap up. Pero, it's very good to share this afternoon para ho sa ating lahat na nakikinig-nood. Kayo nga po ay kayo mga kaibigan namin. But before we end, gusto namin bumati ng ilang mga birthday celebrants. Yay! Sister Nancy Lopez. Persinet Sauro. Deacon Ben Abalahen. Happy birthday! Yes. Ate Gemma Zacarias. Oy, si Ate Gemma. And of course, my mother-in-law, Mama Lu Colyada from the States, na alam kong nakikinig kahit na alam kong madaling araw siguro ngayon doon. But talagang nakikinig noon sa atin. Mama Lu, happy birthday. Mary Ann Gumilao and Sister Edith Abril. Yes. Edith, happy birthday po. At mukhang meron akong gustong bating or banggitin na napaka-espesyal na okasyon. Ano kaya yun? Nakita ko na eh. Happy anniversary sa aming dalawa. November 15 ay anniversary namin. So gusto ko pong mag-alay ng simple token. Siyempre, I didn't know there's a cake. Magsi-celebrate po kami separately, but Pag-blow ba tayo? Wala, no? Wala na, hindi naman siya birthday. But happy anniversary to us. Yan, happy. Oh, so cute naman. So, we share this. Sinishare ho namin ito para sa lahat ho ng mga nakikinig noon. Maraming salamat sa pag-suporta dito sa aming programa. And we share our anniversary. 18th na ho. 18th, imagine mo. Napaka, 18th. Di halata. Siya. But anyway, it's our 18th anniversary and we share this with all of you. Thank you for being my friend for so many years. Pero bago yan, Build for Life Golf Tournament, December 7 sa Hollow Ridge, Pilipinas Golf Course sa San Pedro, Laguna. For tickets and sponsorship, contact niyo po Deacon Leo Santos at Deacon Sherwin Torres. Nandyan po yung kanilang contact numbers. And next week. Next week. We will, baka hindi po ako pero abangan niyo po kung sino ang host natin for next week. We will see you again in this program. Ako po si Kuya Richie. At ako naman si Ate Chat. Dito po sa Kape, Kwento at Kaalaman. We will see you and God bless you. God bless you. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechville.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechville.com. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.